Yan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw mga kababayan ay gusto kong pag-usapan itong kumakalat po na issue. Kung matatandaan niyo po, nung nakaraang linggo po ata ito, kalimutan ko na yung pinaka-date, pero last week is nagpalit po ng bagong leader dyan sa Senado. So, ang sabi, bumitiw sa pwesto si Senator Nick Zubiri bilang Senate President. Pero ang sabi naman po ng iba, tinanggal or na-ousted po, post. Kumbaga, na-oust po si Senator Nick Zubiri bilang Senate President at bumalik nga po si Senator Cheese Escudero. Di ba nga po, kung naaalala nyo, nagkaroon nga po ng parang malateleseryeng kaganapan dyan. Dahil nga po, sa isang senador na umiyak pa at yumakap pa sa asawa ni Senator Nick Zubiri. Ang ending, isa rin pala siya sa mga pumirma para patalsikin si Senator Nick Zubiri bilang isang Senate President. So ito nga po, no, ang dami pong mga lumabas na mga issue, balita, tungkol nga po sa dahilan kung bakit natanggal nga o nalaglag bilang Senate President si Senator Nick Zubiri. So ito pong isang video na ito ay ipapakita ko po sa inyo. Yan ang inihayag ni former Senate President Nick Zubiri. Ayan. Walang katotohanan. Iyan ang inihayag ni former Senate President Nick Zubiri sa mga balitang bumili siya ng mga mansyon at private jet gamit ang pondo ng gobyerno. Isa sa mga naglabasang fake news video tungkol sa senador, mayroon naman siyang bahay sa Forbes Park na may kasamang private planes at helicopters na galing umano sa katiwalian. Nagbanta naman ang dating Senate President na mag-hire siya ng cyber libel. Ayan, narinig niyo po, may mga nagpapakalat na po ng balita na si Senator Nick Zubiri bumili ng isang property dyan sa may Forbes Park na may aeroplano, tapos meron pa daw resort. Yan. Ilan lamang daw po ito sa mga binili ni Senator Nick Zubiri galing sa pera o kaban ng bayan. Ayan, so yun nga gigil na po si Senator Nick Zubiri sa mga nagpapakalat nitong mga balitang ito, informasyon. Kasi ako, syempre, hindi ko rin pwedeng sabihin fake news. Una sa lahat, syempre, hindi ko rin naman alam kung totoo. Hindi naman pwedeng papanig lang ako kay Senator Nick Zubiri. Hindi rin naman pwedeng papanig ako doon sa nagpapakalat. Kumbaga, neutral lang tayo hanggat hindi pa natin alam kung ano ba talaga ang katotohanan dito sa issue na kumakalat. So, ayan nga, sabi po ni Senator Nick Zubiri na he is planning to file cyber libel cases against the makers of social media videos accusing him of corruption. Ayan, sabi niya po, allegation had impeccable timing circulated online just as he was being replaced as Senate President. It's an obvious attempt to discredit my leadership and taint my name. And they are funneling huge amounts of money into this campaign, from production to promotion. So to whoever's spreading these lies to make it look like I'm pocketing government money to buy mansions and jets, these are totally false. I hope they are ready because I will be filing cases and will not stop until justice prevails. So ayan nga po, sabi ni Senator Nick Zubiri sa lahat po ng mga naninira sa kanya at nagpapakalat po ng mga fake news na binubulsa nga po niya, nagbubulsa siya ng pera po ng taong bayan, ikakasuhan niya po ng cyber libel. Kasi mga kababayan, tama lang naman na kumbaga, mahirap. Kasi alam naman natin na rampant na po yung pagpapakalat ng fake news. Hindi lang si Senator Nick Zubiri ang nakaka-experience niyan. Ang presidente natin, ang first lady natin ay nakakaranas ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Biruin nyo, inaatake ang ating presidente, ang ating first lady, nitong mga kritiko niya. Kumbaga, nagpapakalat ng fake news kahit walang maipakitang ebidensya.
So, dapat lang naman talaga na itong mga nagpapakalat ng fake news, lalo na kung wala silang mapakitang pruweba, dapat talaga maging liable sila sa ginagawa nilang sa ginagawa nilang black propaganda. Kawawa nga naman yung mga kababayan natin or yung mga nasa gobyerno natin na nasisiraan, 'di ba? Sinisiraan sila. Siyempre sa part nila, sa part ng pamilya nila, masakit 'yun na siraan ka lalo na kung wala naman silang or kung wala ka naman talagang ginagawang mali. So, yan sana maging silbing lesson to, no? At sana talaga makasuhan na to, lalo na yung mga kritiko ni President Bongbong Marcos. Sana makasuhan na at maging liable sila sa pagpapakalat nila ng fake news. Para naman po, wala na po silang madamay na ibang tao. Kasi 'di ba, kung mag-aakusa ka, may batas naman tayo Kung ikaw pala alam mong ganito ginagawa, ba't hindi mo kasuhan yung tao? Ba't hindi ikaw yung magkaso? Mag-file ng case? Baka ikaw lang yung hinihintay para makasuhan sila 'Di ba? Tapos ito na pong mga kababayan natin na medyo kinulang sa brain cells, naniniwala dito sa mga mahilig magpakalat ng fake news. 'Di ba dapat yung mga yan, yung mga nakikisawsaw na yan, na nagpapakalat ng fake news, dapat pati sila isali. Dapat pati sila, makasuhan din, no? Para magtanda sila. Dapat lang talagang maging liable sila sa lahat ng actions ng ginagawa nila. Kasi nga, nasisira po yung reputasyon ng tao, nasisira po yung kredibilidad ng tao sa maling impormasyon na pinapakalat. So, yun lamang po mga kababayan and maraming salamat po sa inyong lahat.